Nagpabaha sa Metro Manila at mga karatig probinsya ang hanging habagat na pinalakas ng 3 bagyo. Isang lalaki naman na mangingisda raw sana sa Marikina River ang napaulat na nawawala. May report si Von Aquino. Kaarawan ngayon ni Louie pero imbes na happy birthday, itong bumati sa kanya pagkagising. Ang kotseng birthday gift ng kanyang misis na lubog sa tubig. Nakaparada ito sa tabi ng Marikina River nang tumaas ang level ng ilog. Yun, kaninang 5:30, magsusundo na sa asawa ko, nakalubog na po siya. Tinalian ng Marikina Rescue ang mga kotse para hindi anurin. Dahil sa maghapong pabugso-bugsong ulan, nakataas pa rin ang first alarm sa Marikina River. Nakikisubaybay po sa pagtaas ng ilog. Para pag tumaas, alam na namin yung gagawin namin. Makakalikas na daw. Ayon sa Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, 1:30 p.m. nang umabot sa 15.8 meters sa Marikina River. Pasado alas 3 ng hapon na magsimulang bumaba ito. Bandang alas 4 ng hapon may nag-report sa CDRRMO tungkol sa pagtalon umano sa ilog ng 22 taong gulang na lalaki na residente ng barangay Tumana. Parang nagpaplano silang mangisda nung kaibigan niya. Tumalon sila dun sa panig na yun ng ilog at hindi nila kinaya yung current nung ilog at tuluyan na itong lumubog. Itinigil ang rescue operation sa lakas ng current. Nagabang na lang ang search and rescue team sa ilalim ng Marikina Bridge na babaka sakaling makita siya. Sa barangay Tatalon, Quezon City, hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang sasakyan. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Maynila. Ang resulta, walang galawang traffic sa Espanya Boulevard. Lumikas naman ang 17 pamilyang taga-Isla Puting Bato, Purok 2, Barangay 20 na nasa tabing dagat. Paghampas ng alon, ang mga sahig umaangat. Yung iba nangatanggal. Ramdam din ang sama ng panahon sa Rizal. Sa Taytay, pinasok ng bahang ilang bahay. Update mo na sa ngayon. Sa Sitio Wawa sa Rodriguez, kita ang puwersa ng tubig na bumabagsak sa ilog mula sa kabundukan. Sa Binangonan, naghihigpit ang Philippine Coast Guard at binangon ang LGU sa sakayan ng bangka patungong Talim Island. Iniiwasang maulit ang pagtaob ng isang bangka gaya noong Hulyo kung kailan halos 30 ang namatay. Ang karaniwang baha sa Hagonoy, Bulacan lalo pang tumaas. Binahari ng iba pang coastal areas gaya ng Obando, Paumbong at Kalumpit dahil sa high tide na sumabay sa ulan. Nag-abiso naman ang Pag-asa na magpapalabas ng tubig ang Ipo Dam kaninang hapon. Yung area ng North Sagaray ang binibigyan natin ng warning kasi maaaring mag-cause yan ng kaunting flash flood. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa bagyong Goring na nalasa rin sa ilang bayan sa Ilocos Sur ang isang buhawit. May report si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tanaw mula sa highway sa bahagi ng San Ildefonso, Ilocos Sur ang may itim na kalangitan at malaking buhawi. Sa isa pang video, dinig ang malakas na ugong ng hangin. Kanya-kanyang lipat ang mga rider ng kanilang motorsiklo. Napatili naman ang mga nasa kainang ito nang magliparan ang ilang gamit. Ang bahay ni Nanay Esperanza, natuklap ang bubong dahil sa buhawi. Hugis imbudong tore ng hangin din ang nakuhanan sa San Vicente, Ilocos Sur pasado alas 2 kahapon. Tinamaan ang ilang bahay sa Barangay Lubong. Ang pananalasa ng buhawi, sumabay sa mga pagulang dala ng bagyong Goring. Tumaas ang tubig sa mga ilog at sapa sa ilang barangay sa San Ildefonso. Dagdag problema ito para sa mga residente dahil hindi pa raw humuhupa ang baha mula pa noong bagyong Egay. Binaha na rin ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte. Sinira rin ng rumaragasang tubig sa ilog ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa 2 barangay roon. Ilang bahay naman sa Barangay Gabo Norte sa Luwag City, Ilocos Norte ang pinangangambahang mahulog sa ilog matapos bumigay ang dike. Nauna nang nahulog sa ilog ang 3 waiting shed. Inilikas ang mahigit 40 pamilya. Kabi-kabila rin ang landslide sa Cagayan. Sinira ng malakas na ragasan ng tubig ang isang tulay sa Barangay Karilukod sa bayan ng Solana. Tinabunan muna ito ng lupa para may madaanan ang mga motorista.
Dahil naman sa naglalakihang alon at lakas ng hangin, sumadsad ang isang barko sa mabatong baybayin na bahagi ng Barangay Ilihan sa Batangas City. Kalaunan naialis din ito. Isinailalim naman sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pagulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ako si Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang pasok sa ilang lugar sa bansa bukas dahil pa rin sa masamang panahon. Sinuspindi na ng Malacanang ang pasok sa government offices at klase sa lahat ng antas, public at private sa buong Metro Manila. Pero may pasok pa rin sa mga ahensya na may kinalaman sa health services at disaster response. Suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Angeles City. Pero pinapayagan ng LGU ang alternative mode of instruction. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Hagonoy, Bulacan, Masantol, Pampanga, Apari, Cagayan at Bacolod City, Negros Occidental. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok bukas sa public at private schools sa buong probinsya ng Benguet. Tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang humahatak sa habagat. Una ang bagyong Goring na nakalabas na sa PAR. Ang bagyong Hana na nasa loob ng ating boundary at huling namataan 1,035 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa nitong maglandfall at posibleng lumabas na sa PAR sa Sabado. Bukod dyan, may isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Kirogi. Pahilaga ang galaw nito at mababa ang tsansang tumbukin ng ating bansa. Pagpapatuloy ang pagulan dahil sa trough ng bagyong Hana at habagat na hinahatak ng tatlong bagyo. Sa datos ng Metro Weather, uulanin ng malaking bahagi ng Luzon bukas. May malalakas na ulan lalo na sa hapon. Posible ring ulanin ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas muli ang tsansa ng ulan. Presyo sa LPG at Auto LPG ang sasalubong sa unang araw ng Setyembre bukas. Mahigit 6 pesos ang itataas ng kada litro ng LPG ng Petron at Phoenix LPG Philippines, habang halos 4 pesos ang taas presyo kada litro sa Auto LPG. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong Police matapos magpositibo sa drug test. Unang nagpositibo si Police Colonel Cesar Herente sa random drug test na isinagawa ng NCRPO noong August 24. Muli siyang nagpositibo sa confirmatory drug test base sa inilabas na resulta ng PNP Forensics Group. May 15 araw siya para patunayang mali ang resulta ng confirmatory test, pero pagugulungin na ng PNP ang pre-charge investigation sa kanya. Posible raw na tuluyan siyang masibak sa pagkapulis, bukod pa sa kasong kriminal na maaring isampa laban sa kanya. Sa ngayon, nasa restrictive custody na ng NCRPO si Herente. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang panig. Ang t-shirt printing business sa loob ng isang bahay sa Quezon City ang tinitingnang mitsa ng sunog na sumiklab dito. 15 ang nasawi. May spot report si Jamie Santos. Puputok na oh. Tulong! Tulong! Kennedy Drive! Sa gitna ng pag-ulan, nilamon ng apoy ang bahay na ito sa barangay Tangdang Sora, Quezon City, bandang alas 5:30 kaninang umaga. Ng bumbero. Bumbero! Wala pa rin bumbero! Ano ba yan? Bumbero! Matapos ang 14 na minuto, dumating na ang mga bumbero. Mag-aalas 6:30 na kontrol ang sunog. Ayon sa BFP, 15 ang nasawi. Kabilang ang 3 taong gulang na bata, kanyang ina at isang kasambahay. Di rin nakaligtas ang may-ari at 11 empleyado ng t-shirt printing business na nasa naturang bahay. 3 ang nakaligtas na dumaan sa isang bintanang walang grills. Wala po talagang tatakbuhan po, ma'am. Malakas na yung usok, di na kaya po yung maghinga sa loob po. Sabi ng BFP, fire trap ang bahay. Wala pong exit at they're not supposed to do the printing na may mga
Kasi po highly flammable po kasi ang tela. Lumalabas din daw na walang kaukulang permit para sa operasyon ng t-shirt printing business. Sa Catbalogan City, Samar, patay sa pananaga ang isang babae at dalawa niyang anak na 3 taong gulang at 5 buwang gulang pa lamang. Nadatnan daw ng padre de pamilya ang kanyang walang buhay na mag-iina sa harap ng bahay nila. Yakap-yakap pa raw ng nanay ang kanyang mga anak. Patuloy ang imbestigasyon sa pagkakakilanlan ng salarin at sa motibo sa pagpatay. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan sa isang pickup truck sa Davao City. Ayon sa may-ari ng sasakyan, nakalagay sa ecobag ang sanggol na may umbilical cord pa. Inaalam ng mga pulis kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapatupad ng revised guidelines para sa mga mag-a-abroad sinuspinde ng DOJ. Sa linggo na sana ito ipapatupad, pero naglabas ang resolusyon ng Senado na ipagpaliban muna ito. Balak nilang magsagawa ng pagdinig tungkol dito. 10-dash line map ng China kung saan isinama ang ilang teritoryo ng Pilipinas, di raw kikilalanin ng Pilipinas. Sabi ng Department of Foreign Affairs, bukod sa walang basehan sa international law, paglabag daw ang mapang ito sa 2016 Arbitral Award. Gate naman ng Chinese Foreign Ministry, routine practice ito sa pagpapairal ng kanilang soberanya na naaayon daw sa batas. Sabi ng China, dapat maging kalmado at umiwas sa pagbibigay ng sobra-sobrang kahulugan sa issue. Sanima Refran, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Ikinuwento ni Barbie Fortesa at David Licauco ang storya sa likod ng nag-viral na litrato nila kung saan magkayakap silang natutulog sa set ng Maging Sino Ka Man. Tulog talaga kami nun. Tulog talaga kami. Yes. Pagod na kami nun. So, Hindi na namin kaya. To be honest, hindi pa take yun, pero binablock na kasi ni Direk with the cameras. So kaya nakaposisyon na rin kaming dalawa. Pero hindi pa take yun. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun, ang dapat na mas yayakap ako. Tapos nung pumitik yung AD namin, siya yung mas yumakap sa akin. Sa media conference ng Maging Sino Ka Man, sinabi ni Barbie at David na ang kanilang chemistry ay bunga ng mutual respect mula sa marami nilang pinagsamahang proyekto, gaya ng Maria Clara at Ibarra. Proud daw si Barbie sa pagganap ni David bilang karding. Ipinakita rin ang ilan sa mga eksenang dapat abangan sa upcoming Kapuso series. Parang papel na lumulutang ang bahay na yan habang hinahampas ng malalakas na hangin at alon sa Florida sa Amerika. Maya-maya nasira na ang bahay at tuluyan ng tinangay ng baha. Nangyari yan sa kasagsagan ng Hurricane Idalia. Kita sa satellite image ang sirkulasyon ng bagyo at mga kidlat na dala nito. Milyon-milyong residente na ang lumikas. Nagtipon-tipon ang mga kaanak at malalapit na kaibigan sa unang araw ng burol ng ating kapusong si Mike Enriquez. Ang kanyang kapatid na si Rose Enriquez Gutierrez, sobra raw mamimiss ang kanyang kuyang Mickey. Bata pa lang, pride of the family na raw talaga si Mike. Bukod sa pagiging achiever, mabait din daw itong kuya. Inalala naman ng Franciscanong si Father Esmeraldo Enalpes si Mike na dating naging seminarista. Tinuruan niya ako how to be generous, how to give myself, how to offer myself, yung services na para sa akin, ginagawa ko yon because of God. So kayo ang nagturo sa akin ng mga Franciscans and even the Franciscans na na-assign sa Santa Ana na maging bukas palad sa mga maliliit. I will miss that. Siya yung anchor ko. It's my rock. Yun ang magiging void. We lost our parents a few years ago. Well, 10 years ago. Hindi ko naramdaman ito because he took over. Every time I cry, he'd say, akong bahala sa'yo. I will protect you. I got your back, sis.
Ngayon at bukas, nakalaan muna sa pamilya at malalapit na kaibigan ang burol ni Mike sa Christ the King Parish, Green Meadows sa Quezon City. Bubuksan po ito sa publiko sa Sabado, September 2, mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Imbes po ng mga bulaklak, maaaring mag-donate ang mga nakikiramay sa GMA Kapuso Foundation. Posibleng bumida sa isang zombie-themed K-drama series ang Blackpink member na si Jisoo. Ayon sa isang Korean media outlet, nakatanggap ng lead role offer si Jisoo sa series na Influenza. Kinumpirma yan ng YG Entertainment. Nire-review pa raw nilang proyekto. Halos ganito rin ang sagot ng agency ng makakatambalan niyang si Park Joo-min. Iikot ang kwento tungkol sa magkasintahan na naghiwalay pero muling magtatagpo sa gitna ng zombie apocalypse. Huling napanood si Jisoo sa Snowdrop last year. Bumida naman si Jungmin sa Hellbound noong 2021. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.